Sumuli, Happy Anniversary Rangers. Ako po pala si First Lieutenant Uy ng First SRC, First SRB. At ako po yung napili na best officer sa this calendar year 2024 sa FSRR. At sa ngayong serye, ikikwento ko sa inyo yung kung ano yung kaganapan nung sa mga awards ko sa 2 Gold Cross ko tsaka yung sa DCS ko na recently ko lang natanggap. First, ikikwento ko tong encounter namin sa Daula Islamiyah Hasan Group, which is led by Andot o Kaandot Hasan. That time, sa area ng Tunganon Carmen, Barangay Tunganon Carmen, yung company namin, First SRC, that time is, ang CEO ko pa noon is si Captain Sibuan, Francis Sibuan. At di ba, ano tayo noon, hiniwalay tayo noon, isang combat group kay Captain Sibuan, which is andun si Lieutenant Nubal, yung idol ko. At sa akin, tayo lang nun. At yung platoon sergeant ko, si Staff Sergeant Libuon. At nung madaling araw pa lang nun, na lakad, kasi yung pinakauna jampong natin, sir, na yung nabutan natin sa bahay is yung pinagkapihan na lang, sir. ay oo, yung unang pasok natin, negative. Kasi, pero sila siguro yung dalawa na dumaan na isang kahoy lang. Kaya nga Sabi mo, nung unang pasok kami kasi namin sa Barangay Tunganon, may yung target pa namin noon si Bungos, di Bungos faction. Nung paparating na kami sa bahay ni Bungos, siyempre nag-halt kami kasi malapit na inupihan muna namin yung paligid. Kaya may dumaan na 2 tao. Kaya sabi ko kay Kausing, Sing, dakmain mo na yan. Kaya si Sergeant Kausing, siyempre hesitant din kasi baka mabulabog lang yung senaryo. Wala pa kami dun sa mismong target namin. Malay mo baka hindi yun yung target. Sabi ko, dakmain mo na yan. Kasi ang lapit lang, isang kahoy lang. Isang kahoy lang. Ikot lang kami. Ilang nasa kahoy ka, tapos yung tao dito dumaan sa gilid. Kaya tama din yung nagiging desisyon na na hindi mo dinampot yan kasi baka makatakbo lang din yon, mabulabog. At nung pangalawang pasok na natin, yun na yung doon pa lang sa LD natin, tumawid pa tayo ng ilog. Dumaan tayo noon ng Midsayap, di ba? Midsayap tayo dumaan. Alyusan. Alyusan, Midsayap, tapos bumaba tayo sa ilog kasi interconnected lang yan, bali paikot lang yan. Tapos pag tagos nun sa kabilang ilog, Carmen na yun. Part na ng Carmen, Tunganon, Barangay Tunganon. Kaya bumaba kami sa ilog, tapos nung na-feel siguro ng mga civilian doon na may drone na paikot-ikot, kaya doon na nagsi-evacuate na yung tao. So doon pa lang masasabi mo na may kalaban talaga nandun kasi yung mga tao sa Muslim area, pag positive na may kalaban o may presence ng kalaban sa area, ayaw nilang madamay, kaya yung mga hayupan nila, mga gamit nila, pinaghahakot nila. Kaya madaling araw pa lang lumikas na yung mga tao. At nung pinuntahan natin yung target natin, kasi si Captain Sibuan parang dito sa bandang right side natin nun, left side natin. Left side, sir. Left side. Dumaan man yung mga tao, kaya sabi ko, tambay muna tayo. Sa school, sir. Kasi tambay muna tayo.
Kaya nung paliwanag na, sabi ko, move tayo. Nag-move tayo noon at in-occupy natin yung school. Yung school. Yes, sir. Kasi maliwanag na eh. Kaya unang sabi ko pa noon, wow, negative na siguro to. Kasi maliwanag na eh. Wala na tayong naabutan na ano eh. Baka nainformahan na rin o nabulabog na. So yun yung mga yun yung mga nasa isip ko noon na baka nabulabog na. 'Di ba prior din sa operation na yon, nag-operate din si Lieutenant Sirera doon sa taas. Yes, sir. Na-encounter din siya. Yung mista po si Lieutenant Sirera. Naka-encounter din doon sa taas. Kaya siguro nagsibabaan yung kalaban na yun. Then, yun nga, by mga 07, wala na talaga. Wala nang indication. At nung pinuntahan nila ni Captain Sibuan yung sa info na kuweba, which is kuweba talaga, malaking kuweba, wala ding indication. Kaya kami, siyempre, kumain muna kami. At yung private na isa na medyo malikot, Ugatis din. si Ugatis din yun. Ugatis pa rin yun, sir. Private Ugatis. Maiksi lang yung niyog eh. Mga ganto lang. May bunga na siya. Pumatong pa siya sa niyog. Pumatong pa siya sa kahoy. Ganyan. Tambay-tambay siya doon kasi tapos na tayo kumain. Yes, Tapos na siya nagligpit. Tail scout siya ata noon. Tail scout siya. Tail scout. Tapos yung lead scout ko si PFC Asiw. Si Asio. Ikaw yung Guide pa ako nun, sir. guide. Guide ka pa nun. Tapos yung team leader ko that time si Sergeant Basan. Si Sergeant Basan yung team leader ko nun. Wala ding kabayan. Kaya nung pa akyat-akyat yung private sa niyog. Pero hindi naman kataasan na niyog kaya hindi ko na rin pinansin. Kasi yan nga, nag-aakala tayo na clear na yung wala na tayong naabutan. Doon niya na sabi niya, sir, may tao doon sa unahan ba? Sa kabilang bundok. Nung inupihan namin, yung sniper natin that time si Corporal Sobrepeña at si Staff Sergeant Fernandez. At si Sobrepeña yung andito sa atin, si Staff Sergeant Fernandez yung nandun kina CO. Yung pinaupihan ko kay Sobrepeña, sabi niya, long hair man, sir. Yung unang upi niya, sir, akala niya tropa ng second. Kaya nakapilarpat. That time pala, akala niya baka tropa yan, sir, kasi andyan din yung axis ng tropa ng second. Kaya pina-confirm ko, tinawagan ko yung location ng tropa ng second SRC, which is led by that time ni Captain Ayada. Yes, sir. Captain Ayada. Kaya sabi ko, map check na tayo kasi i-confirm natin yung location na yan. Kasi more or less nasa 700 lang sa location natin. Yung pagkasabi ni Sikan SRC, nasa 1.4 pa sila. 1.4 clicks pa sila galing sa location natin. So, malabo. Kaya pinaupihan ko kay Sobrepeña. That time, sabi niya, sir, may mahaba man yung buhok. Tapos may dala-dala, sir, hindi ko ma-confirm. Kaya, sabi ko, nag-decide ako, ligpit lahat ng gamit. Lapitan natin. Since open na open, puro maisan lang yun doon, ikaw, no? Maisan lang. Kaya nag-decide ako na iikot ako. Tapos, ininformahan ko rin si Captain Sibuan na, sir, baka kalaban, sir. Kasi, mahaba buhok. I-confirm lang namin, sir. Kaya umikot ako, si Captain Sibuan dito, ito ako, andito yung location ng kalaban. Tapos, doon sa unahan, yun yung Sikan SRC. Umikot ako, dumaan tayo sa Rabiran, no? Yes, sir. Dumaan tayo sa Rabiran. At yung location ng Rabiran, kung ito, tapos palayan ang gitna, pag ganun, pa-slope, then nasa kabilang bundok yung kalaban. Medyo conceal naman tayo doon.
Kaya inupihan ko. Doon na na-confirm na may baril. Iba rin, sir. May baril. So, according sa info, nasa 15 katao yun. Kaya, nung nakadikit na tayo, in-skirmish ko, ganyan, mga nasa 100 meters na lang tayo nun. Sabi ko, masyadong malayo to. Kailangan natin tong dikitan. Kaya, binriefing ko si Staff Sergeant Libuon at yung team na dala niya, sino yung isang kabilang team? Si Master Sumera yun, sir. Si Sergeant Sumera. Si Sergeant Sumera that time. Briefing ko na dito ka. Dito yung blocking position mo. Kasi ako, lalapitan ko. Kasama ko yung team ni Sergeant Basan. Nilapitan namin, dala ko yung gunner ko. Dala ko yung regiment ko, si Sergeant Lanistosa, no? That time. At yung sniper, pinaiwan ko lang kasi may naupihan siyang malaking mama daw, mataba. At yung mga kasama niya, puro payat na mahahaba ang buhok. Hindi ko pinalayuan kay Sobrepinya yung ano na yun, yung tao na yun. Kasi sa pagkakaakala ko na yun talaga yung target, na yun talaga yung leader, kasi sa grupo nila siya lang yung medyo malaki. Kaya hindi ko pinhiwalayan sa scope ni Sobrepinya. Kaya bumaba tayo dito sa palayan, walang ka-cover kaya sabi ko sa Tapos tropa, nung takbo. Palayan na yun, sir. May sagingan pa dun sa pinakababa niya, sir. No, may sagingan pa. Pag angat mo ng ganon, kaya kinabig ko sa kaliwa, bandang part ni Captain Cebuan. Maganda yung nagiging concept kasi kung ito yung location ng parang SBF ko, bumaba yung isang team kasama ko, ito yung location ni Captain Cebuan, parang SBF na rin siya doon. Pero sabi ko sa kanya, sniper lang yung puputok, sir, kasi lalabas kami sa open terrain. Baka delikado yung tropa. Kaya si Captain Cebuan, sniper, na-advise niya lahat na sniper lang, puputok. Tapos si Sobrepinya na pinaiwan ko doon sa latest location ko, last location ko, sabi ko sa kanya, ikaw yung unang puputok. Pag sinabi kong pumutok ka, putukan mo na. Kaya nung nakaskirmis na tayo doon sa daruhan, yung sa daruhan ng mais. Yung ano pa dun, sir, yung nandun sa last na puno ng Jimilina na Ay, muntik na kami ni Ase yung na dumiretso dun sa kon kaya nasilip ko may tao pala dun sa oo nga. Yung parang desperado na galawan niya, yung biglang lumabas yung kalaban tapos nagpaputok. Nagsilipan kami. Oo. Sabi ko wala na, sir, na burnout na, kaya nagkatingin. Burnout na. Kaya sabi ko kay Sergeant Sobrepinya, bugahan mo na. Yung tama dito, hindi nakalabas yung bala. Confirm talaga na yun yung si Andot, si Hasan. Which is sila yung, for information of everybody, yung Hasan group that time is sila yung sikat na sa bombing. Ilang series bus na yung binaming nila sa bandang Tacorong area. Diyan sa SPMS box, ilang kampo na ng army yung hinaras nila. Yun yung kalaban namin that time. Kaya nung nagkabulag-bugan na, kaya sinabi ko, asultin na natin to, baka makatakbo pa. Kaya nilatag ko yung tropa sa no choice tayo doon eh. Yung pwesto ng kalaban, maraming puno, maraming Jimilina. Tapos sa atin, galing pa sa baba, daruhan pa ng maisan. Kaya sabi ko, tingin ko naman ng tropa, so desidido yung tropa. Unang aspeto na dapat tingnan mo. Kaya ako, officer ako, kinonsider ko yung will to fight ng tropa. Kaya doon ko nakita na okay sila. Matapang. Kaya nag-decide ako na, sige, asultin na natin. Nag-recommend ako kay Captain Cebuan na asultin na namin, sir. Kasi baka makatakbo pa, makalayo pa.
So, ang laking tulong ng sniper operations natin. That time si Staff Sergeant Fernandez, sinabihan ko rin na kung may naupihan ka pa diyan, barilin mo na. Kaya while ongoing yung assault namin doon sa maisan na lubak-lubak pa, ilang meters na lang yun, mga more or less 10 na rin yun, sir. 10 na lang yun. Sa kubo na yun. Sa kubo. Kaya, nung nakadikit kami sa kubo, siyempre, unang kinuha namin yung cover. Yung unang puno ng Jimelina. Gawan kami doon. Isang team kami yung hindi pa nakalagpas sa Jimelina, doon pa sa Sa maisan. ako nga noon, nagre-reload ako kasi wala akong bala. Sumiksik muna ako sa, di ba, yung butas ng kalabaw. Kaya sumiksik muna ako kasi pusang wala na pala akong bala. Kaya nag-change mag ako, kaya bante ulit ako. Tapos, nung may natamaan si Staff Sergeant Fernandez na dalawa, tinamaan niya sa paa. Buhay pa rin. Kaya nung nakuha natin yung unang kubo, tapos yung unang Jimelina, nagsabi ako na ingat at buhay pa yan. Kaya nung time na yon, yung kalaban, yung baril niya natapon. Yes. Pero may pistol siya. Yes, sir. May handgun siya. Sabi ko kay Asiw, ingat. Buti si Asiw, kung ito yung pangalawang Jimelina, sumilip lang yung kalaban na gano'n, tapos binaril si Asiw. Buti mabilis yung reflexes ni Asiw. Nakatago agad siya sa Jimelina. At ilang meters na lang yun, mga 2 meters. Yes, sir. 2 meters na lang, buhay pa rin yung kalaban. Yun nung nag-assault na tayo, kasi ikaw, pagkakaalam ko nun, hindi na pumutok yung baril mo nun. Yes, sir. Hindi ko alam anong nangyayari sa'yo. Kaya sabi mo, palit tayo sir, ikaw naman sa harap. Kaya, kunuha ko yung harap, si Private Asiw, Pepsi Asiw, ako, tapos, nasa likod ko, ikaw, Yes, tapos sir. si Sergeant Basan, tapos yung radyoman ko, si Sergeant Lanistosa, yung kasama ko. Napagsabihan din ako ni Sergeant Lanistosa na ingat sir, buhay pa yan. Doon tinuluyan na ni PFC Asiw yung walang awa. Tinuluyan niya na. Tinira niya sa dibdib, no? Yung tama. Kaya that time, hinintay ko na rin si Nubal kasi nag-request ako kay Captain Cebuan na sir, baka pwede pa alalayan ako ng isang team ni Nubal dito sa left side ko para at least makover namin yung area. Approve naman kay CO. Kaya parang naka-skirmish tayo pag gano'n sa location ng pinaka-target. Prior makarating sa location ni Andot, skirmish tayo, clear natin yung area. Doon natin na-recover yung 2 body count, tapos 2 baril, at may isang pistol pa nun. At nung makadikit na tayo sa location ng HBI, yun nagpaula na ng tubo yung kalaban kasi hinihila pala nila yung si Andot. Hinihila nila kasi yun yung leader nila. Gusto nila atang i-extricate kaso masyadong mabigat ata kay medyo malaking mama si Andot. Dito yung tama, hindi na nakatagos, ang itim na yung katawan niya. Kaya iniwan na siguro nila. Kaya nagpaula na lang sila ng tubo. Grabe pang sigaw-sigaw nila. Wala na, nagkaiwan-iwan na yung gamit nila. Nagkaratel-ratel na sila kasi tinakbo na natin kasi gusto natin makaagaw ng puno kasi daruhan ba naman yung inagaw na natin yung puno. Sabi ko, abante na tayo ng abante.
Kasi momentum na natin to na mangkabawi at lamang na tayo sa latag ng tropa. Kaya si Lieutenant Nubal, buddy ko, sabi ko sa kanya, tingnan mo yung left side at baka may kalaban pa dyan. Hanggang sa na-assault namin yung pinakadulo ng bundok na yun at nakuha namin yung katawan ni Andot Hasan that time. At yun nga, masaya yung issue na kasama namin kasi ilang buwan na nilang pinagplanuhan yon kasi ang dami ng mga atrocities na ginawa yung tao na yun, mga bombings. Kaya thankful sila sa naging successful yung operation na yun. At si Sergeant Kausing pa rin yung buddy ko noon, contact man pa siya, guide pa siya noon. Yes, sir. Gold Cross ka rin noon, di ba? Na-recommend ka lang sa promotion kasi nakakuha ka ng baril. Yes, sir. Doon din nakuha ni Sergeant Kausing yung sergeant niya Yes, sir. kasi nakakuha siya ng baril that time. At yun lang po ang kwento sa during our encounter sa Dawla Islamiyah Hasan Group sa Barangay Tunganon, Carmen, North Cotabato.